So, kumusta mga kaibigan? It's me again, Teacher Kevin PH, and road to 22,000 subscribers na po tayo. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa atin. And sana meron tayong good news ngayong 2025. I hope 2025 will be somehow maging taon natin sa YouTube. So, eto, usapang Windows 10 operating system na naman tayo mga kaibigan. Ano ang parang isa sa mga feature na mawawala sa Windows 10 after the end of support on October 14, 2025? Kasi hanggang October 14, 2025 na lang mga kaibigan. The next day after that day, wala nang support si Microsoft. Microsoft will no longer provide technical support, no? Wala nang reliability updates, feature updates, at other important updates, security updates para kay Windows 10. Ngayon, isa sa mga magiging problema natin mga kaibigan is parang sa Windows 7 lang din, na kung saan mawawala na yung feature na automatic updates. Dahil nga mapuputol na yung support ni Microsoft sa Windows 10, kapag papasukin natin yung Windows update settings, di ba? Kapag hindi pa alam ng ilan sa mga kapwa nating technician to, para na rin sa kaalaman ng mga regular clients, pagkatapos po natin mag-install ng OS, meron pa tayong isang importanteng dapat gawin para mag-work na maayos ang ating mga laptop. Ano yon? We call that one update, no? Drivers update. So, ang Windows 10 kasi, as long as ang inilagay natin na operating system ay yung regular OS, yung regular installer, merong feature yan mga kaibigan na kapag pupunta ka sa may search bar, tatype mo ang Windows Update Settings, basta nakakonect ka sa internet, i-check mo lang yung check for updates, automatic yan, nasasagap na ng mga updates. Alright? Pero mawawala na yung feature na yan on October 14, 2025 or the next day after that day, no? So, ang mangyayari, eksena, for example, kung mag-i-install pa rin tayo bilang mga computer technicians later on ng mga operating system na yan, kasi hindi naman lahat ng laptop kayang-kayang ira ng Windows 11, although marami naman sa mga laptops natin ang upgradable para lang ma-meet yung mga requirements ni Windows 11. Mano-manong updates parang sa Windows 7 lang din mga kaibigan. What do you mean by that? Kapag meron tayong kailangang i-update, for example, hindi na natin masagap yung mga updates through automatic updates, yung pagpunta natin sa Windows Update Settings and nakakonect ka sa internet, mano-mano na ang gagawin natin. No, halimbawa, magda-download tayo ng display driver na para sa laptop na ito, yung NVIDIA, automatic mga kaibigan, kailangan nating i-download yan sa Google, mano-mano. Sa Bluetooth, no? At sa iba pang mga drivers such as the mouse and touchpad drivers, keyboard drivers, doon sa may Wi-Fi drivers, kailangan i-download yan mano-mano. So that will be a very tough part, pero isa yan sa mga pinaka-hassle na gawin, yung maghanap ka ng mga drivers, especially kung wala ng sources, wala. Hindi kasi gagana ng maayos. Isa na yan sa display driver. Kapag hindi na-update yung display driver nito, especially kung yung client mo ay isang teacher or office worker, hindi niya yan maipoproject sa external monitor, no? Or sa TV kung teacher man yan. So dapat ma-update at ma-update yung display driver nito. Isa yun sa mga importante. Marami pang mga important features din. So that time matrabaho ang magiging role ng mga computer technicians natin.